Hallelujah. Yes. Kami para sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. At sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami. Dahil malaya po kaming nakakatawag sa iyo. Dear God, we want to thank you for bringing us here in worship. Itinatanghal ka namin sa aming kalagitnaan. Maging ang lahat ng mga nakikinig online, Lord, and even on site, God, we pray na ikaw, God, ang aming maparangalan. The same way, Lord, pangunahan mo, Ama, at pagpalain ang mensahe mo sa oras nito. I submit to your leadership, O God, in the mighty name of Jesus. Be exalted, Lord, in the midst of us. Salamat, Panginoon, dahil nararanasan namin na ikaw ay aming marama. Maramdaman ka namin, Panginoon. And today, God, we honor you. We bless you. We exalt you. In the name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. Yes, good morning, good morning. Mapagpalang umaga sa lahat. At i-a-adjust na lang nila yung ating sounds. Okay. So good morning sa mga lahat ng nasa online na naka-tune in. Nawa ay open na ba? Huwag po kayong bibitaw hanggang sa tayo ay matapos. At dahil po natapos lang at katatapos ng ating anniversary ay tila nagpahinga ang madami, napagod ata. So it is my honor and privilege to welcome, to welcome ang ating VIP for today. Ang ating kapatid, first time here, Brother Jose Calerigo Jr. Nasa si Brother Jose? Oh, good morning. First time. Hello po. So yung iba na welcome na, no? And syempre, it is my joy to welcome the family of Stanislaw, fresh from Japan. Yes, thank you, thank you. Nung pagpasok nila kanina, naluha talaga ako. Natouch ako. Kasi yan si Brother Roland, no? Mismong mag-song lead. At ikaw ang pinag-uusapan every anniversary. Glory to God. At dito ka ngayon because God is good. Amen. A testimony of God's faithfulness. Ano man ang dinanas, still mabuti ang Diyos. Amen. So, okay po ba kayo? Ako hindi ko alam kung first time ko kasi nito. Hindi ko siya pwedeng galawin kahit ano mangyari sa hair ko dyan. Bahala na lang yung hangin, no? Okay, so I encourage you to relax. Mamaya na kayong mag-cellphone. At makinig po tayong mabuti dahil may mabuting balita ang Diyos. Amen po ba? Are you excited? God is good. And all the time? Amen. Dahil tayo ay nasa Pilipinas, ang ganda ng ating mga inawit. Wala tayo sa ibang bansa na nagkakaroon ng sigalot na hindi mo alam kung paano ang kanilang measures of faith, yung fear sa mga panahong ito. Okay. So ngayon po ay diretso na po tayo sa ating aaralin dahil may party pa po kami. Party. Okay. Nasa theme pa rin po tayo ng servanthood. Servanthood. Hindi po ito kape, baka manghingi kayo. Tubig lang po ito. Yan. Thank you po sa ating deacon. Servanthood ang theme, may echo, ng buwan ng October. So ngayon po, magbabasa tayo. Alam kong wala kayong mga Bible na dala.
Kasi uso na ngayon ang app sa ating mga cellphone. So let me encourage you to listen at tayo'y makiisa sa pagbasa in the book of Matthew na nandito sa ating harapan. Book of Matthew, chapter 23, verses 11 to 12. Nakatulog po ba kayo? Wala dito hindi natutulog. Siguro hindi nakatulog yon. Blessing po ang maganda ang tulog. Amen? Dahil yung iba ay kailangan pang uminom ng sleep-still ba yun? Para makatulog lang. So pag ikaw ay natulog, pasalamatan mo ang Panginoon. Iba din lang naman yung masa. No? Yung masa over talaga ang blessing nun. Masandal tulog. Matthew 23:11, verse 11 to 12. Sabay-sabay nating basahin. Are you ready? Okay. The greatest among you will be your servant. At sa 12, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Nakakarinig naman siguro tayo, no? Ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Wow. Okay, very biblical. So ano po ang ating aaralin ngayon? Saan iikot? Papamagatan po natin ang tunay at ang dakilang paglilingkod. Ay, paglilingkod, hindi ako yan. Baka sabihin natin, no? A true and great leadership. Okay. Sige po, makakapasok po tayo. Welcome po. A true and great leadership. So yung theme po natin ay servanthood. Sabay-sabay nga natin, sabihin, 1, 2, 3, servanthood. Lahat naman tayo nagsiserve, no? Sa ating family. Kahit yung mga bata, nauutusan na natin. Nagsiserve sa family. Pakikuha mo yung ganito, ganyan. So ngayon, ilalagay po natin ito in our spirituality about servanthood. Yung ating binasa is about kung sino yung pinakadakila ay maglilingkod. Sino sa atin ang gustong maglingkod? Siyempre, hindi tataas yung ating mga kamay, no? I was before called to be a pastor at nagtatago po ako kay pastora. Yung sinabi niya, magpapastor ako nung pumunta sa bahay, iyak ako ng iyak. Dahil alam ko ang nasa inyong mga isip. Ayaw nyo rin pag sinabing maging leader ka. Tama po ba ako? Ayaw natin maging leader. Yan ay ating ini-escape sa ating mga buhay. But when it comes to servanthood, hindi po tayo makakaiwas dahil tayo ay tinawag to serve. Ikaw, bakit ka ngayon nakaupo? The reason is because you are saved to serve people. Okay na? So ang tunay at dakilang pamumuno, leadership, paano nga ba? In our introduction, magkaroon po tayo ng interest, no, sa leadership na ito. Kasi individual sa atin, lahat tayo ay leaders. Bilang nanay, bilang tatay, kung kapatid ka man, panganay, nagli-lead tayo sa ating family. So a true leadership is servanthood. Ang totoong paglilid, pagiging leader, ay talagang paglilingkod. So, kaya pag tinanong, sino gusto maging leader? Definitely ayaw natin magtaas ng kamay kasi ang hirap maglingkod. Tama o tama? Okay. True leadership is servanthood, and the greatest leader of all time is Jesus Christ. Do you know Jesus? Amen. Perfect. Kung bakit ang sinasabi natin diyan sa introduction, ang Panginoong Jesus mismo ay siya ang nagpakita ng kanyang servanthood para sa atin. Why? Eto,
ituloy natin. Servanthood is an attitude exemplified by Christ. Yung paglilingkod ay isang asal. Everybody say asal. Oo, kaya magandang asal natin dapat, no? Ang paglilingkod ay isang asal na in-example mismo ng Panginoong Jesus sa kanyang ministry nung siya'y dito sa lupa. Who though he was in the form of God, did not count equally with God, did not count equally with God, a thing to be grasped, but emptied himself, taking a form of a servant, matatagpuan sa Philippians chapter 2, verse 6 to 7. That time when Jesus came, nagministry siya sa mga tao, bagamat siya'y Diyos, hindi niya kinonsidera ang kanyang sarili na maging Diyos. Siya ay naglingkod to the point of His death. Okay po ba? Okay. So ngayon, kasi si Jesus yun eh. Kasi si Pastora yun eh. Pastor yun eh. How about you? Tayo as individual, paano po? To continue, Jesus described leadership from a new perspective. Kung bakit nagbigay na ehemplo ang Panginoong Jesus bilang dati sa Lumang Tipan, mga binabasa natin kung paano dito ngayon sa bagong pananaw natin, yung tinatawag by grace, instead of using people, we are to serve them. Binago ng Diyos ang pananaw. Ang mga hari, ang mga pinuno, before, sila po yung pinaglilingkuran. But when Jesus ay pumunta sa atin, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, namuhay sa atin equally. No? To serve us. Instead of using people, nagkaroon ng pagbabago. We are to serve them. Jesus' mission was to serve others and give His life away to the point of death. Pero alam niyo ba na parang hindi naman lahat ay talagang ginagrasp yung ini-embrace, iniintindi, yung ginawang servanthood ng Panginoon sa atin. Na dapat, kung bakit inaaral ito ngayon sa mga churches, and today we need to study about leadership, servanthood for us to grow. Gusto mo bang mag-grow? Syempre mahirap naman yung hindi tayo lalaki. No? Baby lang, mahirap yon. At mahirap din pag laging baby ang ating pananampalataya. We need to grow to enjoy. Gusto mong ma-enjoy ang pagiging Christian? We need to grow. Okay. So ngayon, ituloy po natin. All the disciples wanted to be greatest. Marami naman talaga, kayo lang ngayon, nahihiya lang kayo. Pero sa totoo, mayroon din talagang mga mangilan-ilan na gustong maging leader, di ba? Lalo na when it comes to politics. Nag-aagawan sa posisyon, gustong maging leader. All the disciples wanted to be greatest. Matatagpuan sa Matthew 18, verse 1, sila'y nakikipag-usap sa Panginoong Jesus. But Jesus taught, nagturo doon ang Panginoong Jesus na ano ang ginawa. Jesus taught them that the greatest person in God's kingdom is the servant of all. Ang pinaka-dakilang tao ay yung nagsiserve. Iyon ay sa harapan ng Diyos. Ang pananaw ng tao ay kaiba sa pananaw ng Diyos. That is why we need to understand this topic. Amen po ba? Amen. Authority is given not for self-importance. Alam niyo ba na may authority kayo? Nasa Biblia. All authority has been given for what purpose?
Sa mga leader, may authority. Yung mga nahahalal, may authority sila. They have given the authority. Now, sa atin ito, all authority is given not for self-importance, hindi para mabigyan tayo ng parangal, hindi para sa mga ambisyon natin, or para ikaw ay kapita-pitagan. Tama ba? Maging kapita-pitagan na, wow, pagpunta mo sa isang mga gatherings, ito si Christopher. Si Christopher yan, kailangan bigyan mo yan ng magandang pwesto, magandang upuan, litson ang ibigay mo dyan. Huwag bagoong, no? Ganon. Tinatangi, nire-respeto. But for the useful service to God and for His creation, hindi ganon tayo dapat. Kaya itinuturo ito. Magtataka kayo sa mga lingkod, yung iba mainit na naglilingkod, and then here comes one day, nagkaroon ng challenges, wala na. So this church is very, very, very maingat. Ano English ng maingat? Careful. Ini-scrutinize, iniimbestigahan ang alin, ang puso. Kung talagang ito ba ay karapat-dapat kunin na tagapaghayag ng salita ng Diyos. Kasi nangangailangan ito ng matinding pagha-humble down. No? Hindi yung self-ambition niya, hindi yung magagamit sa kung anuman, at hindi yung parangal sa sarili. Ang pagiging servant. Amen? Kaya sabi tularan, sabi nga ng Biblia, ano ang sinasabi ni Paul? Imitate Jesus. Imitate me as I imitate Jesus. Kasi ganito ngayon. Ganito naglingkod ang Panginoon. Okay. So paano? Paano nga ba magkakaroon? Paano tayo magiging tunay at magiging dakila ang ating mga paglilid? Meron tayo dito, leader ng intercessor, leader ng women's, ng couples, iba-ibang ministry, no? Paano yung hindi president? So, hindi siya considered as leader. We aim, and I agree, that we should learn about servanthood dahil alam na alam ko na mahal natin ang Panginoon at gusto natin maglingkod sa Panginoon. Because serving others, paglilingkod natin sa ating kapwa ay paglilingkod natin sa Panginoon. At paano magiging tunay at magiging dakila ang ating leadership? Sa pamamagitan ng number 1, servanthood leadership. Magkaroon tayo ng tinatawag na servanthood leadership. Paano po ito? Paano po ang servanthood? Dito sa Matthew 23, verse 11 to 12, sinabi nga, kung sino yung pinakadakila sa inyong lahat, ay magiging, servant. Magiging servant. Letter A. Kasi po, ang madalas, no? Madalas, mayroon tayong misconception among those who want to exercise. A common misconception among those who want to exercise leadership, those who want to exercise leadership role over others is that it comes with glory, power, and position of honor. Ganito, kasi pag leader ka, pag servanthood, no, yung leader, ganito yung maling conception, maling iniisip, tama ba, Pastor? Maling iniisip natin sa leader. Ang leader dapat ay ang pag-exercise niya ay mayroon siya dapat kapangyarihan, at malakas siya, may authority siya, yung position nagdadala sa kanya, and honor. Pero hindi ganun. Dito sa church, sa pamumuno ni Kristo po tayo sumasang-ayon at sumusunod. Amen po? Kaya, sabi ng ating text na ito, whoever exalt himself ay ibababa. Sa mga leaders sa church, pansinin niyo yung mga churches na malalaki na mayroong mga prestigiyoso. Yung mga sikat, tanyag na mga leaders, no? Yung mga leaders na ganon,
bigla na lang one day, wala na. Ano yung sumikat sa YouTube? Na isang leader na nawawala sa pamantayan ng Diyos, ibinababa. Na ibababa. Kasi hindi ganun ang pamantayan ng Diyos, hindi ganun ang paglilingkod, hindi ganun ang servant. Ang isang servant ay mayroong tinatawag na pagpapakumbaba. Hindi yung, and whoever humble himself will be exalted. Ang Diyos ang nagtataas. Amen? Hindi mo namamalayan, ikaw gawa ka lang ng gawa sa isang church, sa isang grupo, sa isang unit, even dun sa mga corporate o sa mga trabaho natin, pag ikaw ay masipag, gawa ka lang ng gawa, nakikita ka at ikaw ay ipopromote. Amen? Ganon din dito sa church. Huwag tayong nag-aalala kung tayo ay gumagawa ng mga gampanin, hindi tayo inuutusan. Gawa lang tayo ng gawa, wala sa posisyon, wala sa pagiging pastora. Amen? Ang paglilingkod. Ang leader na ito, ang tunay at nagiging dakila sa harapan ng Diyos ay nung may tinatawag na servanthood leadership. Ang hirap siguro ng leader na walang ginagawa, ano? Meron kayong kilalang ganon? Leader walang ginagawa? Kaya itinuturo ito sa atin. Ang hirap kung leader ka sa pamilya tapos wala kang ginagawa. Aray ko talaga. Umaray ka na. Kung leader ka sa family, wala kang ginagawa. Padre de pamilya, walang ginagawa. Nanay, walang ginagawa. Puro cellphone. Reels ng reels. Mahirap ano? Ang ang pagiging servant ay may ginagawa. Dito sa church, mahirap nga pumili. Kasi, alam mo yung pagkonti lang na hindi napansin, minsan ang hirap din ng trabaho, hindi naman uutusan eh. Yung naka-assign ka, na dito ka, ito ang gawin mo, tapos medyo challenging, na role, na bahagi, ang hirap. Kaya mayroong humble pagpapakumbaba tulad ng Panginoong Jesus. No? Jesus came and modeled, letter B, Jesus came and modeled the true servant style of leadership. Ang Panginoon ay naparito sa atin upang imodelo niya, i-illustrate niya, i-hehemplo niya, i-example niya ang pagiging isang leader, a servanthood leadership. Yung nagpakumbaba siya, leader nga siya, 'di ba? Maraming sumusunod sa kanya as leader, nangangaral sa ilalim ng puno, tumatawid at pumaparon sa mga iba't ibang dako as a leader preaching, pinapangaral ang salita ng Diyos. Napakahirap nun. Ganon, iniihemplo sa atin ng Panginoon ang pagiging leader. Okay po? The true measure of leading by first serving others. Ito po ay example, matatagpuan natin in John 13 verse 12. Basahin nyo na lang sa John 13 at 12 hanggang 17. Ito po ay tungkol sa washing of feet. Alam nyo ang tagpong ito nung inaaral ko. Dahil prestihiyoso ang Panginoon. Marami siyang disciples, maraming naniniwala sa Kanya dahil He performed miracle. Pero makikita mo pa rin doon na hindi siya natutulog. Amen? Nananalangin siya. Nakita niyo ba yon? Yung verse na yon? In this chapter, Jesus Christ modeled how He humbled Himself. Hinugasan niya ang paa ng mga disciples. Why? Yung punto na yun, yung tagpong yun, wala pala yung mga maghuhugas ng paa nun. So ang gusto kong sabihin, every time ang isang servant, ang isang tagasunod ni Kristo, doon sa puntong mga walang gumagawa, kailangan i-fill up natin as servant of the Lord. Amen?
Hindi yung, ay hindi ako yan, hindi ako dyan, hindi ako ang tinawag dyan, hindi ako ang naka-schedule dyan. Amen? Ang Panginoon, naghugas siya ng paa. Ay noong mga panahon na yon, ay pag naglakad ka, putik. Amen? Imagine nyo, wala pang mga DPWH. Grabe ang mga paano. Tapos mga sila, mga Jew na ang lalaking tao, ang lalaking paa nila. Siguro ang laki ng hugasan. Tapos maputik-putik na huhugasan natin. O, di ba? Namimili tayo minsan ng ministry. Tama o tama? Namimili tayo ng ministry. Namimili tayo ng taong kakausapin. Namimili tayo ng taong tuturuan. Namimili tayo ng kaibigan. Tama po ba o tama? Ay, grabe ako, walang pagpipilian. Laging tama. Kaya si Jesus, binigay niya ihemplo. Siya mismo. Kaya ang mga lingkod pala, ang mga leader ng church na tunay at dakilang leader are those leading by example. Kaya magtaka kayo kung ang isang leader ay naroon lamang sa kanyang room. At sa mga kongregasyon may sarili pang room at hindi lumalabas. Di ba? Ang leader natin dito, makikitaan natin ang ehemplo. Madaling sumunod. Madaling magpasunod kung tayo mismo ay gumagawa. Amen po ba? Ako po sa bahay, pag walang maghuhugas po ako. Kung walang naka-duty at kulang sa tao, kahit kaserola, kawali, madumi, lilinisin ko po yun. Kasi ganun ako natuto bilang isang leader. Amen? Wala po tayong pipiliin. And letter C, service keeps us aware of others' needs. Ay, ang ganda nito. Sa totoo lang. Service keeps us aware of others' need. Sa pamamagitan ng paglilingkod, doon mo matututunan ang pangangailangan ng iba, ang damdamin ng iba. Doon ko natutunan na, ay mahirap palang maghugas ng kawali. So, kailangan dagdagan ko yung sahod. Amen? And service keeps us aware of others' needs, stop us from focusing on ourselves. Doon natin makikita sa pamamagitan ng ating paglingkod, participate. Everybody say participate. Nagpa-participate ka ba? If we are in the body, tinuro nga noon, first Sunday ata, maganda yung preaching ni Pastora na yun. Every one of us are parte tayo ng katawan ni Kristo. So kung ikaw ay mata, mag-function kang mata. Kung ikaw ay daliri, sabi niya, mag-function kang daliri. Kung saan ginagamit ang daliri. Nakakahiya naman sa'yo kung ikaw ay daliri na nga lang, hindi ka pa nagfa-function. Amen. Yung tagapaalala ka na nga lang na may fellowship tayo. Hindi ka pa nagpa-function. Anong modelo, anong servanthood, anong service ang ating naibibigay? Amen? Yun. Ourselves came as a servant. What kind of greatness do you seek? Ano nga bang kadakilaan ng ating hinahanap? Para sa mga lingkod, hello. Sa mga naglilingkod, hindi natin kailangan maging sikat. Actually, sinasabi ko ngayon, huwag natin banggit-banggitin kahit si Pastora. Ayaw namin na binabanggit-banggit ang pangalan sa lahat ng mga pagtuturo, ganun. Kasi ang dapat ang maparangalan ng Panginoon. Amen? Ang banggitin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus, ang ginawa ng Panginoon sa'yo. Sino siya sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo? Amen? Para tayo ay mag-grow. Yung kadakilaan ng Panginoon. Ano nga ba? What kind of greatness? Gusto ba natin yung nasasabihan tayo? Hindi ganun. Nasasabihan tayo lagi, pinupuri tayo lagi, kung minsan nakakalaki ng ulo yun. Di ba? Lumalaki yung ulo, lumiliit yung gawa. Dapat lumaki ang gawa
para makita ang ulo. Ang ulo ay ang Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos. Ang ulo natin, ang Panginoong Jesus. Siya ang lahat sa atin, namumuno sa atin, kaya marapat lamang natin siyang sundan para wag po tayong i-stop sa journey ng ating servanthood. Amen. Okay. Nalalaglag yata. Hello. Okay ka pa ba, Mike? Ako okay lang. Jesus warns a prideful seeking public praise. Dito sa mga verse natin binasa, pinapaalaala sa atin na dapat wala po tayong pride sa ating mga paglilingkod. Amen? Hindi mo kailangan sabihin na, hindi ko kailangan siguro sabihin na pupunta ako sa isang gatherings, whether spiritual. Hindi ko kailangan mag-register. Ako si Pastora Dayan. Ako yung assistant sa Good News. Di ba? Inalis yun ng Panginoon. He warns for a prideful servant. Kailangan tayo ay magpapakumbaba. Ganito po ang nais ng Diyos sa atin. Meron tayong servanthood leadership. Kaya tayo, mga kaibigan, mga kapatid, gayahin natin ang Panginoon. Liwat ka kay Kristo. Liwat ka kay Kristo, mga Bisaya ba? Liwat ka kay Kristo. Gaya tayo sa Panginoong Jesus. Anong ginawa ni Jesus even though He served, even though siya ay nagpakain, nag-feed ng 5,000, kahit nagpagaling, nagpatayo ng mga may sakit, bumuhay ng patay, still, naging humble siya. Walang pride. Gaya ni Kristo. Sabihin natin, Lord, gusto kong matulad sa iyo. Ay, wala. Ulit, Lord, gusto kong matulad sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Less of me and more of you, Jesus. Wala. Para nang sa ganon, may trouble man tayo sa buhay, magsiserve pa rin tayo. May problema ka man sa buhay, may pera ka man o wala, present ka pa rin paglinggo. Amen! Hallelujah! Pagapang ka na papunta sa church, nag-church ka pa rin, ipinaglalaban po ang araw ng linggo. Amen! Hallelujah! Praise God. So number 2, a true and a great leadership ay mayroong tinatawag na servant heart. Day, may puso ka ba? May puso ka ba? Para kanino ka bumabangon? Oo, sa Lord. Hindi sa Nescafe. Anong kape niyo? Para sa Lord, hindi tayo bumabangon para sa Nescafe, no? Sino mahilig magkape? Sino mahilig magkape? May papamudmod man siguro kung kape yun niya, no? Wow, dalawa pa. Sino nagbibenta ng kape dito? Pagkakataon nyo na talagang magbenta ng kape. Well, anyway, servant heart. Tanong ko kanina, di ba? May puso ka ba? Oh, syempre. May puso. Pero sometimes, ang puso na ito ay pusong, Oo, sabi dito, mamon. Sabi dito, matindi dito. Ano dito? Bato. Grabe, pusong bato. Pusong mamon. Anong ibig sabihin ng pusong mamon? Anong ibig sabihin ng pusong bato? Malakas na. Malakas. Matigas, hindi tinatablan. Oh, hindi tinatablan. Positive, hindi tinatablan ng problema. Pusong bato, negative, wala siyang pakialam. Tama o tama? Servant heart. Ano ang servant heart? Matthew 20, verse 27. Ay,
Masaya ba kayo ngayong araw na to? Amen. Hallelujah. Ako po masaya. Kasi biruin mo, iniisip ko yung mga problema na yan, sabi, dadaan lang naman daw yan. Yung mga stress, dadaan lang sila. Amen. Tingnan mo si Brother Rolando. Poging-pogi. Akin na lang yung Adidas mo. Grabe talaga, nakakatuwa, no? After a long years, ilang taong ka doon? Sa Japan? Ilang taon? 5 years? Parang hindi lang no? Kasi pandemic is 3 years. Grabe, tingnan mo si Sai. Hindi ko na makikilala to pagka Parang si Doña Aurora lang yan. Noong mga panahon at yung inaanak ko na para namang taga-Korea. Pero God is good, no? Nagdaan sila ng bagyo. Hindi signal 1, hindi signal number 1, hindi signal number 2. Ang lakas ng bagyo na dumaan sa buhay. But because nakatala, nakaplano, nakalaan ang magandang plano ng Diyos sa kanila, sabi ng Lord in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope and a future." Bagamat nung makita namin yan na nasa yung center na hospital, ano ba yun? Mga puso na hospital. Philippine Heart Center. Parang di na siya mabubuhay. Oo, parang di na siya mabubuhay. But God is good, no? Congratulations sa family mo na talagang inalagaan ka ng gusto. Kaya ka nandito ngayon bilang buhay na patotoo that God is good. Purihin ang Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon, purihin ang Diyos. Ini-encourage ko kayo, padaanin nyo lang talaga. 10 taon na to, pastora, dadaan din yan. Dadaan din lang yan. Tulad sa kanila. And God is good. Nandito po sila, inuna nilang mag-church. Purihin ang Diyos. To give glory to God. Hallelujah. So servant heart tayo. Matthew 20 verse 27. Nandiyan na ba tayo? And whoever wants to be first must be your slave. Oo. Kaya yung mga nagmamarunong, may tao ba kayong kilalang nagmamarunong? Parang alam niya lahat. Isang salita mo pa lang, mayroon na siyang sagot. Pati universe, alam niya. May tao kayong gano'n, nag-uusap, nagkikwentuhan, siya lagi bang ka? Hindi ka na nakasingit talaga. Kaya ang ministry mo sa kanya, nagsiserve ka sa kanya bilang tainga. May mga taong gano'n. Asala, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako yan. Oo, hindi ikaw yan. Di ba? Hayaan natin na mahayag ang Panginoon. Well, anyway, anong ibig sabihin dito? Nagtataglay ng puso na may paglilingkod. Tama ba? Servanthood. Bakit kailangan ng puso? Ay, sa pag-ibig nga, kailangan ng puso eh. Pag umiibig tayo, kailangan natin ng puso. Pag magsiserve tayo sa Lord, iniibig natin ng Diyos, kailangan natin ang puso. Amen? Okay. True greatness is measured in terms of service, and Jesus Himself provided the highest standard of service in His atoning death. Ganito ang Panginoon nagbigay hanggang sa kamatayan. Letter A, from a biblical perspective. Ano ibig sabihin? Nakatingin kayo sa akin lahat, parang sabi niyo, Pastora, ano ba yan? Sige. Sa Bibliyang pananaw, sa makabibliyang pananaw, no? Servant leadership frees the church
Palaya, pagpapalaya. Ha? Tama ba? From a biblical perspective, servant leadership frees the church of the abuse of power and coercion. Grabe mga English, ano? But promotes mutual respect and love for one another. Wow! Praise the Lord! Naintindihan yung love for one another. Amen? May audience ako, tumatawa yung inaanak ko. Diba? ang Bibliyang pananaw, no? Ang isang servant na pamumuno ay hindi niya pinapansin. Hindi nangyayari yung pag-a-abuse ng kapangyarihan. Why? Yung pag-a-abuse ng kapangyarihan tulad ng yung coercion, yung parang pinipilit ka, para bang tutukan ka ng baril para mapa-oo. Di ba? By coercion. Whether you like it or not. Ayan, ganun yon. Pero ang Bibliyang kapamaraanan ay hindi tayo nag-a-abuse ng authority and power. As you can see, our pastor here, pastors, ay nagpapakita ng ehemplo ng paglilingkod. Did you hear the testimony of Pastor Emma? Naglilinis ng CR as a leader. Naglilid, after maglinis ng CR, haharap sa ushering. Siguro naghuhugas naman siya ng kamay, ano? And then, magsusong lead. Hindi na-a-abuse ang kapangyarihan dahil yung mga testimony na yon, ito po ang pamamaraan ng Diyos. Yung mga pinagdaanan na yon, ang paglilingkod po ay hindi agad presto na maglilingkod kang tanyag ang kapangyarihan. In fact, as a leader of this church, marami pong taglay na pagod. Marami pong taglay na puyat. Ang kongregasyon tulog na. Ang pastor gising pa. Amen? Hindi madali, kaya yung nagsasabing ang mga leaders, okay lang yan, utos lang yan ang utos. Ang pastor ay sikat, ang pastor ay ganito, ganyan. Mahirap po ang gampanin. Hindi po madaling magbasa ng napakaraming books for references na ginagawa ni Pastora. Amen? Hindi po madaling mag-assign. Dahil kapag ang puso ay hindi handa, sa halip na sumunod, ay mayroong pang sasabihin. Amen? So it is not an abuse of power. Nakakitaan ko talaga siya. Masasabi kong hindi po ako susunod sa kay Pastora, hindi po ako susunod sa kanyang leadership. Hindi rin po ako magpapastor kung nakita ko ang kanyang pamumuno ay hindi ayon sa biblical na perspective. Amen? Di ba? Kahit na dinudugo si Pastora, hindi natin alam na uubos na yung dugo niya, nagpipreach pa rin, pasandal na sa pulpit. Aakyat dito, magtuturo pa rin, alalay ang asawa, si Brother Nelson, kahit na parang tutumba na at wala nang dugo, magpapatuloy. Why? Ganito mag-lead. Amen? Hindi po madali. At kami, kahit naman kami maliit lang na leader, nakakapagod po. Lalo na may edad. Di ba? But still, dapat may pagpatuloy ang ating paglilingkod. Why? Because it promotes our mutual respect and love for one another. Paano natin mai-express ang pag-ibig kung hindi natin ginagawa yung magkaroon ng servant heart? Alam nyo, napakahalaga yung servant heart. Kasi itong puso natin, itinitibok yung pag-ibig sa mga ginagawa natin. Amen ba? Mahal mo ba ang iyong ginagawa? Pastora, hindi ko alam. Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang ministry mo? Mahalin natin yan. Serving, nakasama talaga ang pag-ibig.
Amen? Amen ba? Hello, church! Are you there? Okay, hindi po ako natutukan ng baril para maging pastor. Amen? Because the moment ikaw ay kausapin ng Panginoon, ang pride natin at tigas ng ulo natin ay ma-overcome ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng kanta, ano sabi? Magpapatuloy tayo maglingkod dahil dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ko makanta kasi medyo hindi ako nakapag-practice. Hindi kami nag-one-on-one ng inaanak ko. Baka sintonado, hindi magkaroon ng anointing. Kaya dumaan man tayo sa ilog, no? Basta nandun yung servant heart, ay, di ba? Mamamatay ka na lang. Nasa gawain ka pa rin. Amen? Mamamatay na lang ang mahal sa buhay mo, nasa gawain ka pa rin. Mamamatay na lang ang puso mo, sa sama ng loob, nasa gawain ka pa rin. Patay na nga yung bulsa mo, nasa gawain ka pa rin. Why? May servanthood spirit ka. You believe that God can perform miracle in your life. Amen? Hallelujah. So many, letter B, many say they follow Jesus. Ay, totoo naman to eh. Maraming nagsasabi, sumusunod ako, tagasunod ako ni Kristo. Lingkod ako ni Kristo. Born again ako. Leader ako. Many say they follow Jesus. But they don't live by His standard of love. Wow! Hello, hello, hello! Nabasa nyo yan, mga inday, mga manong, tamaan kita. Many say they follow Jesus, but they don't live by the standard of His love. Ano ba ang standard ni Jesus? When it comes to love. Love, kayo naman love the unlovable. O di ba? O tiningnan mo yung katabi mo, lagot ka mamaya. Are you happy? Oh, diba? Sinasabi ng marami, tagasunod ako ni Kristo. Pero hindi yung standard ng Lord ang nasusunod. Tama o tama? People who live this, mga taong namumuhay ng tulad nito, no? Ay, born again ako. Pero bakit hindi nag-church? Napapansin na ng kapitbahay, hindi umaalis sa bahay. Tagasunod ni Kristo. Masaya ka ngayon, nandito ka sa church. Palakpakan mo talaga ang Lord. Ay, talagang grabe talaga ang kabutihan ng Diyos. Oo. People who live this way are hypocrites. Oh, salamat sa pumalakpak. Dahil hindi ka hipokrito. Kasi ang sinabi doon, maraming nagsasabi, tagasunod sila ni Kristo, pero hindi sinusundan ang pamamaraan ng pag-ibig ng Diyos. They are hypocrites. Aray ko talaga. Oo, mag-church talaga ako linggo-linggo. Oy, kayo din ba? Amen? Makinig talaga ako sa mensahe ng Diyos. Praise the Lord. Para wag tayong taguriang hipokrita. At hindi naman yan sasabihin sa iyo. Ang Diyos ang makakakita. Amen ba? Uy, amen talaga. When we must make sure, ito na. Pag sinabing we must make sure that our action must match, we must make sure na ang siguraduhin natin na ang ating mga sinasalita ay yun ang ating ginagawa. Ay! Hindi lang dun Yun ang iyong paniniwala. Wow! Pag naniniwala ka na ikaw ay tinawag ni Kristo, nako, hindi ka bibigay sa iyong pananampalataya. Amen ba? Oy, kahit cancer yan,
Bakit? Ang sabi ng Diyos, win-win situation taoy. Kay mamatay ka, kay mabuhay ka na, kay Kristo ka. Hallelujah! Praise the Lord. We must make sure that our action match our belief. Ang daming marurunong mangaral. Ang gagaling. Galing mag-English. Galing magbigay ng yung parable. Ang galing magpaliwanag. Yung Old Testament, halos kabisado hanggang dalhin sa New Testament. Ang tanong, ipinamumuhay niya ba ang kanyang pananampalataya? Di ba? Grabe. So, ang leader ay mayroong servant heart para nang sa ganon, yung standard ng Lord when it comes to love ay masundan natin. Love the unlovable. Love your God. Di ba? Sinabi, ay, unahin mo ang Panginoon. I praise the Lord because this church is 10 na una sa atin ay ang Diyos. Diyos muna bago pamilya. And I have heard this kay Pastor Peter. Yan ang turo ni Pastora. Kasi pag inuna mo ang Diyos, anong sabi ng Biblia? Matthew 6:33. If we seek God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Kaya una ang Diyos. Amen ba? Wala naman sigurong mag-disagree, no? Kasi yun talaga, una ang Diyos. Amen. Amen po ba? Makukuha yung mutual respect at ang ating pag-ibig sa kapwa. Many say, dito tayo, Jesus tells His disciples that leaders should not exercise authority. Kaya po ang mga simbahan, talaga namang pag nagkaroon ng mahusay na leader, ay sundin natin. Panaligan natin dahil siya ang, sabi ko kay Pastora, why I listen kung ano pinapagawa niya, because I do believe that she is the mission bearer of this church. Kaya pag may plano, magtayo tayo ng church, ay sige, anong gagawin? Ganito. O sige. Di ba? From garbage, from pangungulek ng hindi naman basura yon, mga dyaryo, no? Ganyan, mag-alkansiya. Ganyan. Punta tayo sa ganito, puntahan natin si ganyan. Because as leader, siya yung mission bearer. Exercise authority over people. Instead, whoever wants to become great must lower himself to be servant. Alam niyo si Moses, kilala niyo naman si Moses, no? Di ba? Siyang tinawag ng Diyos to lead the Israelites, people, nag-lead siya. Ano? Ang daming sinasabi sa leader. Talaga namang maraming sinasabi sa mga leader, di ba? Hindi na lang namin yan pinapansin. Gumawa ka ng mabuti, at mabuti, at mabuti, at mabuti, at mabuti, may sasabihin pa rin sa'yo. Amen? Why? Hindi kasi tayo perpekto. Yung naghahanap ng perpekto, sasabihin ko sa'yo, hindi ka rin perpekto. Kung ako sa'yo, magpatuloy ka. Amen? Okay. Hindi naman mahirap, no? Mahirap ba? Alin ang mahirap? Maglingkod, na naglilingkod, nakasama ang ating puso. Ang puso ay expression ng pagmamahal. It matches our belief. It is dangerous. May karugtong pa yan. Ay! Papel lang pala yun. Wait lang ha, iinom lang. Asim ng suka. It is dangerous when love for the position grows stronger than loyalty to God's word and His purpose. Ay! Alam niyo ba to? Very dangerous kapag yung pag-ibig sa posisyon, nangibabaw than loyalty to God's word and His purpose. Alam mo, may mga tinawag, may purpose talaga ang Lord sa pagkatawag sa atin as leaders. And even as leaders sa ating mga tahanan, may purpose ang Panginoon.
Kapag kailan nagiging mapanganib? Kung yung position ang ginusto, tama ba? Title, yung title niya, minahal niya masyado. Di ba nga, ito, sa mga politics, mahal na mahal yung title. Kaya nga sa mga probinsya, naglalabanan, no? Kamatayan ang katumbas. Para lang manatili sa posisyon. Ayaw i-give up yung posisyon. Minamahal ang posisyon. That is very dangerous kapag minahal natin yung posisyon. Amen? Kailangan, sabi, we should grow. Sabi ko kanina, ang ating layunin ay mag-grow tayo. Huwag tayong manatiling baby. Amen? Ang church na ito ay punong-puno ng magagandang aral. It is only for you. Nasa atin na kung ito ay tutulugan natin o ating yayakapin, ating ipamumuhay. Magandang makinig, no? Pero hindi ito nagtatapos sa pakikinig. We should apply. Amen ba? A servant heart is caring and purposeful, letter C, in their hearts. They display kindness and concern to others. They truly care for the people they serve. He loves people and sees people in God's mission, and God's mission as the most important thing. Wow! Pag mission ang minahal natin tulad ni Jesus, kinalimutan niya ang kanyang sarili. Amen? Amen ba? Ang isang servant heart ay mayroong malasakit. Everybody say malasakit. Oh. Kaya nga sa hospital may mga malasakit center, no? Oo, naranasan ko yan. Sa aming last na confinement ni Mr., 165,000 na kami ay nakalapit sa malasakit at may sukli pa kami. Di ba? Pero binayaran yung doctors, yung professional fee. Malasakit. Ang isang puso na mayroong heart ng paglilingkod, caring siya, alam niya yung purpose ng kanyang katawagan, alam niya yung purpose ng leadership. Ito ay nakakakitaan. Pag sinabing display, display, kitang-kita. Hindi mo kailangan magsalita. Nakikita sa iyong mukha, nakikita sa iyong gawa ang pagkikare, ang pagmamahal. Amen? Ganda. At ang iyong malasakit. Kaya nga ang church na ito, pag mayroon may sakit, nag-aambag-ambag tayo. Amen ba? Amen kayo kasi narinig ko kanina, nag-aambag-ambag kayo, may bibigyan kayong may sakit na senior. Amen? They truly care for the people they serve. Kaya mayroon tayong malasakit sa ating mga pinaglilingkuran. Yung mga naglilingkod dito, yung mga nandyan minsan sa buffet, busy sa mga programs, yan ang pinakahuling kumain. Kaya pag huling kumain, expect nyo, kala nyo maraming tira? Ay, tira day, tutong. Oo, tulad nung linggo. Pero buti na lang yung tutong, maputla-putla, paano? Kaya pa namin kainin. Diba, Ate Perla? Masarap pa. Ganun po. So, ang isang servant heart, nakafocus sa mission. Kaya pansinin ninyo, kahit may mga problema ang inyong mga lingkod, nakafocus tayo sa mission. Kailangan mag-Bible study, kailangan ihayag ang salita ng Diyos kahit na may masama kang pakiramdam, kahit na mayroon kang sama ng loob. Amen? Kasi nakafocus sa mission. Kahit si pastor ay may kanser, ilang beses na kanser, nagpatuloy itaguyod ang church, nagpatuloy aralan tayo, nagpatuloy i-mentor tayo, nagpatuloy na may malasakit para sa atin, kahit minsan wala ang pera, kahit minsan kapos tayo sa pera, kulang sa budget, but hindi nagkulang ang Panginoon, nagpapabigay ang ating leader. Amen? Hallelujah. God is good. Okay. So, ang isang tunay at dakilang leadership ay mayroon number 3, tinatawag na faithful servant. Faithful. Pag sinabing faithful, tapat. May katapatan na isang paglilingkod.
Okay? Ano nga ba tong faithful servant? Paano nga ba to? Letter A. A faithful servant is devoted and helpful follower and humble before God and men. Everybody say, humble! Narinig ko, hambog? joke lang. Humble, no? Meron tayo isang manggagawa dito. May hangin. Meron tayo isang manggagawa dito. Wala siyang posisyon. Gawa lang siya ng gawa. Nakuha niya ang puso ni Pastora. Yung mga paggagawa na hindi kayang gawin ng iba. Kasi maaring nakakapagod, mabigat. Gawa lang siya ng gawa. Nakakatuwa, natutuwa. Nakuha niya ang puso ni Pastora. Para bang si David, nakuha niya ang puso ng Lord. Kaya sabi ni Lord, kay David, ano sabi? Kalimutan niyo? Kalimutan ko rin eh. Siya yung malapit ang puso sa Diyos. Nakuha. Si Pastora lagi niyang bukang bibig, itong taong ito. Walang nakaka-recognize siguro sa inyo, baka hindi niyo kilala pangalan niya. Gawa lang siya ng gawa. Gawa lang siya ng gawa. Tanungin niyo na lang ako mamaya, siguro kung marites kayo, tanungin niyo ako kung sino. Oo, gawa lang siya ng gawa. Well, anyway, a faithful servant is devoted and helpful follower and humble before God and men. Ang isang tapat, ang hirap kaya maging tapat pag sinabing ganito eh. Uy, meron akong problema. Huwag niyong sabihin sa iba ha. Atin-atin lang to. Yung atin na 2, naging 3, atin-atin pa din. Naging 10, atin-atin pa din. No? Faithful ba yon? Atin lang to ha. Huwag tong makakalabas. Ang tawa nyo. Atin-atin lang to ha. Yung atin naging 10, naging 15 na, naging 20 na, unya, damo, nakaayo. Diba? Hindi faithful? Buti na lang ang Lord faithful sa atin, no? Amen ba? Faithful ba sa inyo ang Lord? Amen? No, makangiti man kayo ngayon, no? Kung hindi faithful si Lord, di na kayo ngingiti. Amen? Ganda ng ngiti ng kumpare ko, di ba? Gwapong-gwapo sa Adidas niya. Faithful. Grabe itong pagiging faithful. Ano ba ibig sabihin nito? Ang Panginoong Jesus ay naging faithful kahit siya'y alam niya na siya'y papatayin na. Amen? Naging tapat sa calling. Tayo kaya nga may mga namamatay, sinasabi nung iba na nakakaunawa sa kanyang pupuntahan, buti pa siya. Buti pa siya. Hallelujah. A faithful servant is devoted. Pag sinabing devoted, ay naglaan ka talaga, naglikha ka talaga, sinadya mo talaga. Amen? Kahit anong mangyari. Over my ikaw talaga, sabi ko sa iyo eh. Itong si Sister Emma, dalaga pa to eh. Over my dead body daw. Asan ba yung sinasabihan mo? Over my dead body daw. Humble before God. Pag sa Lord tayo, alam nyo, pag sa Lord tayo nag-humble, itataas ka niya. Pag sa tao ka, nag-humble, hindi naman naging faithful hanggang huli, yung best friend, naging best. Best enemy na sila. Ready to act. Ang isang faithful servant, letter B, are ready to act as God nudges and inspire us. Ready to act ka. Pag nag-signal ang Lord, nudges kasi parang nagbibigay ng signal. Bibigyan ka ng Lord ng signal. O Milalin, pagkakataon mo na, tinatawag na kita, Milalin.
Tapos na yung mga kaartehan. Ay, joke lang. Joke lang. Di ba? Siniko ka na ng Lord. Binigyan ka na ng signal ng Lord. Siniko ka na. Yun na, ini-inspire ka na ng Lord. You are ready to act. Ganito ang faithful servant. Ay, oo. Ano daw? Are ready to act. Hello, kumusta kayo dyan sa mga bahay nyo? Huwag kayong manatili na nasa bahay lang. Kung may time din lang, gumawa ka ng time. Devoted to God. Are ready to act as God nudges and inspire us to help meet the needs of others people. May pangangailangan ka ba? Lahat tayo may pangangailangan. Iba-iba pangangailangan natin. Yung iba, maging tenga ka lang, tagapakinig ka lang. Di ba walang masabihan, walang makwentuhan? No? Servanthood din yun. Pero pag chismis na, wag na. Ready to meet the needs of other people and remember that it is not about money or reward to obey God. Ang pagsunod sa Diyos, it is not about money. Amen? Walang bayad sa ministry. Sabi, love gift lang. Love gift lang. At ang love gift ay hindi pinilit, kusa. Amen? Oo. Alam mo yung ready to act as God nudges? Ready ka talaga pag isang faithful servant, hindi ka aayaw talaga. Konting ehemplo lang. Hindi aayaw. Hindi naman to masyadong malalim, no? Hindi po nakapag-ready yung ating assign sa communion. O siniko ako ni Rosel, kailangan kong tumayo para magpa-communion. Hindi nga ako nagpapa-communion di ba? Mga lalaki yung ating nagpapa-communion. At hindi ako ready. Pero yung salita ng Diyos nasa puso ko. Di ba? Sabi ni Rosel, bigla na lang. Matatapos na yung Ano ba yung matatapos noon? Tapos susunod na yung communion? Parang hindi gumagalaw yung mga ating regular na tumatayo. Na-discern ko. Sabi ko parang parang ayun na nga, parang totoo na nga na ako nga ang biglang tatayo. Ready to act. Di ba? Di nagpa-communion. Nahayag naman ang salita ng Diyos. Hindi naman mali. Nakalimutan ko lang. Dapat iinumin ko pala yung wine. Since sasabay pala ako mag-inom dun sa wine, hindi ko na inom yung wine. Pero hindi naman yon kasalanan. Amen? Ready to act? Oo. Lagi kayo sumama sa amin. Biglain talaga kayo. Ikaw mag-opening. O magturo ka bigla. Si Pastora ganyan. Noong nasa Sunnyville siya, sabi niya, binibigla siya ni Pastor Matt. Noong kanyang illustration kwento dito. Nangyayari din po sa akin yan. Biglaan sa mga patay, no? Abutin na lang patay yung nakikinig. Hindi po. Alam nyo tayong mga lingkod ng Diyos, may faithfulness tayong heart. Tapat tayo. Hindi lang sa panahon na maganda ang ating pakaramdam pag sinabing faithful. Tama? Manatili tayo bilang tunay at dakilang leaders. Amen ba? So, anong next? Dahil hindi tayo nakatingin sa pera. Amen ba? Oo, kung ang leader dito, gumagastos pa. Yung mga leaders, kung gusto nyo maging leader, kayo gagastos. Huwag kayong matakot. Kasi once you give, it will come back to you. Good measure, pressed down, running over. So, ibig sabihin, hindi ka magkukulang. Amen ba? And letter C. There are also blessings for being a faithful servant. It develop faith. Gusto natin ma-develop yung faith natin, yung bang mamumuhay ka sa salita ng Diyos. Faith po yun. Yung bang hindi mo kaya, pero because of your faith, magagawa mo. Amen? Yung bang wala kang asawa, ni hindi mo nakita ang mapapangasawa mo, ni walang nanliligaw, ni wala kang boyfriend. O kinilig na naman yung dalaga nating mga senyorita.
Ay, joke lang. Di ba? But, pag sinabing faith, alam mong mangyayari. Amen ba? Yes. Wala kang anak, 12 years. Pero, because of faith, nangyaring magkaanak. Amen? Amen? Okay. So, God is good sa ating mga buhay. May mga pagkakamali man tayo. Amen. Hello, hello? Are you there? May pagkakamali tayo. Kasi tinutuwid tayo ng Diyos. May mga pagkakamali tayo, hindi ito ang sukatan para tayo ay hindi maging tapat na mga lingkod ng Diyos. Ng lingkod ng ating mga pamilya. Amen? Okay, so there are also blessing. Faithful servant develop faith proves the reality of God. Napapatunayan natin sa pagiging faithful servant, napapatunayan natin ang alin? Ang katotohanan. Saan? Ang katotohanan ng Diyos. Dahil totoo ang Diyos. Amen ba? It builds with God, nabibuild yung relationship natin with God and men and give a clear conscience. Kaya sa atin mga kaibigan, mga kapatid, online, on-site, maging faithful tayo na servant ng Lord. Kung ano ang ginagawa mo, kung intercessor ka, be faithful to intercede na manalangin. Kung ikaw ay anak, maging tapat kang anak sa iyong magulang. Ibig sabihin, kung may tungkulin ka sa kanya, gampanan mo ang tungkulin sa iyong magulang. Huwag yung minsan lang naman kinukumusta ang magulang. Huwag yung mamamatay na, saka palang pupuntahan yung magulang. Huwag yung may sakit lang, saka lang bibigyan. Hindi na nga makakain, bibigyan mo pa. Why not ngayon, nakakakain pa, saka mo bigyan. Amen! Ngayon mo papiliin ang gusto niya. Huwag yung mamamatay na hindi na niya maisusuot, hindi niya na makakain kasi diabetic na siya. Ngayon mo papiliin. Hirap naman to si Pastora, parang serving naman to sa sarili niya kasi marami akong anak. Bahala sila. Pero natutuwa naman ako kasi yun ang gusto nila. Di ba nanay, pag pinapili ng anak, anong gusto mo? Pipiliin mo, pinakamura. No? Siyang-hiya ka. Sabihin naman ng anak ko, lalo na yan si May, Mami, yung gusto mo, parang nararamdaman niya siguro na nagtitipid ako, yung gusto mo talaga ang piliin mo. Huwag kang mag-alala, di ba? Pag narinig mo yung huwag kang mag-alala, yan ang sabi sa iyo ng Lord ngayon, huwag kang mag-alala. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Narinig mo ba yan? Kung ikaw ay nakikinig, huwag kang mag-alala. For as long as you are faithful to pray to God and trust God and serve His people, ask whatever you want. Amen? And it shall be given to you. Are you blessed? Amen. Godly leaders are faithful. In our conclusion, the world system of leadership, ganito ang pamumuno ng world. Alam niyo yung world? Buong mundo. The world system of leadership is very different from leadership in God's kingdom. Worldly leaders are madalas, ano daw? Worldly leaders ay madalas selfish. Tinitingnan ng sarili. No? Yung tinitingnan mo lagi kung kaya mo, mayroon ka bang kapasidad. Kung naniniwala ka sa Lord, hindi mo natitingnan ang kapasidad mo because you believe that God will enable you. God will equip you. God will give you everything you need. Amen? Grabe. So yun, ba't nawala? Some kings in the ancient world gave themselves the title benefactor. Parang sila, yung mga leaders noon, sila yung parang nagbibigay sa kanila galing yung credit na tinatawag mapupunta sa mga leaders. Pero sa atin, sa Lord, iba po ang pamamaraan ng Diyos. But among Christians, Christian ka ba? But among Christians, the leader is the one who serves
best. Kung Christian tayo, tayo ang naglilingkod, hindi tayo ang pinaglilingkuran. Amen? Amen. So may mga times, napakasimple. At ano kasi ko, minsan emotional. Bigyan lang akong kape. Pag nagpipray ako, pinipray ko sila na nagbibigay sa akin ng kape. Napapaluha ako. Kasi hindi madaling gawin yun eh. Baka marami akong kape mamaya ha. May magtimpla sa akin ng kape. Pero nakaka-touch. Kasi yun lang ang consolation namin eh. Noong Sunday anniversary natin, sabi ni Pastora, inaantok ako. Sabi ko sa kanya, wait ka lang. Pabibigyan kitang kape. Oh, di ba? Yun lang, little things, alam kong nakakapag-relax sa atin. Okay, so ang Christian, hindi, kay Pastora, nakita nyo naman, pastors here, huling kakain. We see to it na nakakain muna lahat. We see to it na nakaupo muna lahat. Di ba? Kahit saan tayo magpunta, inaasikaso ang tupa. Dahil gano'n ang best na paglilingkod. We serve. May natutunan po ba tayo? Amen po ba? Na-bless po ba tayo? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Ayan, palakpak na nga lang, hindi pa best. Palakpak na nga lang, hindi pa masaya. Palakpak na nga lang. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to your name, Jesus. You are faithful. We thank you for this day, God. Salamat po, Panginoon. Dahil pinili mo po kami, Panginoon, upang maglingkod sa iyo as we serve others. Thank you sa iyong pagkilos sa amin. Thank you sa iyong pagmamahal. Thank you sa oportunidad na makapaglingkod. Thank you for everything, God, na ginagawa mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Hello! Ang lakas. Ayan. Nakikipag-chika pa ako dun kasi may orientation mamaya. So those elders and some deacons who will join us in annual planning in Davao, stay please. We will have an orientation. Ayan. Okay. Bago po ako dumako sa panalangin, I would like to welcome the family of Stanislao. Ayan, si Brother Roland, Sister Josie, yung anak si Ron J. at si Syra. Ayan. Alam niyo kung bakit ko wini-welcome? Ang tagal nilang wala, hindi nakapunta dito. Kasi unang-una si Brother Roland ay na-stroke po yan bago pumunta doon. At para ipaalam ko sa inyo, na malaki po ang gampanin ng family nila sa church. Unang-una, they supported the church nung nagpapagawa tayo, nagbigay ng help para sa church. And second, hindi po natin kinakalimutan yung ambag ni Brother Roland sa church. Siya po ay magaling na song leader sa church natin. At kahit nung siya ay hindi pa na-stroke, yung church sa San Isidro, nung sinisimulan pa lang, siya po pagkagaling namin, pagkatapos ng service sa umaga, doon na kami kumakain sa church. And then diretso po kami sa San Isidro, nagsusong lead siya doon. Inaalay niya yung panahon niya sa paglilingkod sa Lord. Kaya we would like to honor you, Brother Roland, na mahalaga ka sa church. We value your service to God. Thank you so much. Ayan. Ngayon, hindi niya na po magagawa yun kasi
hindi na po siya, naapektuhan po yung kanyang yung pagsasalita, kaya hindi na po niya magagawa. But I believe, God, nakita ng Diyos yung iyong ginawang paglilingkod noon. Kaya isang karangalan na makasama ka sa paglilingkod sa Panginoon dahil hindi mo rin tiningnan noon yung kung ano ba ang mahihita ko sa church, purely paglilingkod. And thank you so much, Stanislao family. At welcome kayo sa church natin. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Okay. At ngayon po meron tayong mga meron po tayong mga announcement. Una po ay prayer meeting. Meron po tayong prayer meeting this coming Wednesday. Wala man po kami dahil Tuesday po ang alis namin. Pero tuloy po ang prayer meeting natin. At wala pong pag-aaral. Sabi ko, wala munang pag-aaral kasi nakafocus ako doon sa mga pagmimitingan namin, the plans and program that we are going to have to discuss for 2024 na plano. Kaya po, busy ako. Busy yung utak ko. Yan po. At pero tuloy po yung ating prayer meeting this coming Wednesday. Wala lang pong pag-aaral. Wala na, no? Wala na. And thank you so much for all of you who supported our event last Sunday, our 27th anniversary. Thank you na sumuporta po tayo. At God is good dahil naipagdiwang natin ng simple at maayos yung ating anniversary. And I would like also to take this opportunity na i-announce sa inyo about the Shunammite Conference. Maliit po. Ronald, pagawa ulit tayo. Mas malaki dito. Punuin natin to hanggang dito. Baka sabihin naman ni Bishop Favor, ang tipid natin. Ang liit. Yung sakupin natin ito. Magpagawa tayo. Pakisukat na lang to. At ito, doon na lang natin sa labas. Okay. Kung nakikita nyo po yan, Shunammite Conference. When? Kailan po ito? This is on October 28, that is Saturday, up to Sunday. And this is whole day. 9 a.m. ng umaga hanggang 5 ng hapon. May break naman tayo for lunch. Pero I'm sorry to say na hindi po sagot ng church yung lunch. You can make your baon. Pero sinabi ko kay Pastora Dayan, pwede ka bang mag-provide ng pagkain pero bibilhin? Kaya lang hindi ko pa alam kung magkano. I guess affordable naman yung presyo para wag nang uuwi. Itong conference po na ito ay napakaganda. Napakaganda po. Ang ating dapat po ito 4 days. Pag ito ginaganap ni Bishop Favor, pag siya ko-conference sa ibang lugar at sa ibang bansa, it takes 4 days. Pero nakiusap ako kung pwedeng gawin lang na dalawang araw. Kaya sabi niya, although mahirap, sabi niya sa akin, pero sige, woman of God. Kung tumawag po yun ay woman of God. Hindi po ina-address talaga na pastora. Sabi niya, woman of God, for your congregation's sake, I would. Sabi niya, gagawin ko na 2 days lang. Kaya 28, that is Saturday, up to Sunday morning. Hanggang sa hapon. And I also invited some churches to attend this conference. Kaya po, napakaganda po. Ito po ay pribilehiyo na makasama natin. Ayan, di ba, Sister Paz, nakadalo ka nito sa Cuneta, nagtanim ka noon, di ba? Nagtanim siya sa Seed for the Word. Nakita kita noon, nagtanim ka, sabi niya, para ako'y maka-abroad. Tama ba? Nagtanim ka doon. At nangyari, nakapag-abroad po talaga si Sister Paz.
dahil yung tinaniman niya yung salita ng Diyos. At ito rin po, ako rin po ay nagtanim doon. Sa Seed for the Word, may nakalagay po kasing mga ano-ano doon, yung mga boxes, nakalagay Seed for the Word. So yung sabi doon na magkakaroon kayo ng church. Wala pa po tayong church noon. Wala pa po tayong ganitong istruktura. Naglagay ako ng seed. Ang natira sa akin ay 100 pesos lang. Sabi ko, magsiseed ako para magkaroon kami ng church at tataniman ko yung sinalita ni Bishop Favor. And here it is. Meron na tayong church. So, ayoko pong magturo. Pwede rin po akong magturo nung tinuturo niya. Pero dahil anointed siya sa pagtuturo ng ganito, gusto ko siya ang magturo mismo sa atin kaysa ako. Kaya sabi ko nga, as I lay it down to our council, sabi ko, sila yung inanoint ng Lord para magturo dahil alam nyo kung bakit kung tutuusin, sabi ko, loaded tayo nitong October dahil bukod sa anniversary, tapos may annual planning pa kami. 4 days kami sa Davao. Pero, nung kinausap ko si Bishop, pwede po ba kaming magpa-schedule sa'yo? Tiningnan niya yung schedule. Alam nyo, September, October, November, December, up to January. Lahat yun, loaded na, mayroon pa sa ibang bansa. Buong Pilipinas at sa ibang bansa. Sabi ko, ano lang po ang available? Tignan natin, sabi niya. Ito lang, ang bakante ako. Ano po iyon? October 28 and 29. Patay. Sabi ko, nag-isip muna ako dahil sabi ko, masyado kami abala. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko, man of God, I would like to take this opportunity for you to be with us. Sabi niya, it's okay for you? Sabi ko, yes. Sabi kong ganon. Kaya, yun. Yung oportunidad na ito ay binigay sa atin ng Lord. Kaya, suportahan po natin. Sabado ito, October 28, dumalo po tayo, libre po ito. Wala po itong bayad. Nung kami po ay pumunta sa Cuneta, may bayad, di ba, Sister Paz? May bayad po iyon. Pag dumadalo kami sa mga conference niya, may bayad. Pero dito po sa atin, walang bayad. Kaya dumalo po tayo. Amen po ba? Ayan, 9:00 po ng umaga hanggang hapon. Pero kung gusto nyong magdala ng baon, magdala kayo ng baon. Pero kung ayaw nyong magdala ng baon, magpapaano po tayo kay Pastora Dayan na at least yung food pack na mabibili natin. Affordable, I guess naman, kakain tayo sa Jollibee, dito na, nasuportahan pa natin yung business ng ating Pastora Dayan. Amen po ba? Mapagpapala po tayo sa conference na ito. Believe me, dahil yung iba na nakadalo na sa conference na yon, taga rito sa atin, naranasan nila how God works through the teaching of Bishop Favor. Ayan po. Kaya ito pinapaano ko, ina-announce ko po ito sa inyo. Pagkat kung ako napagpala and some of those who attended the conference was blessed, so gusto ko rin po kayong mapagpala. Amen po? Are you willing to attend? Amen. Basta ito po, Sabado, 9:00 ng umaga. Huwag po kayong pupunta dito ng 9:00. Mga 8:30 pa lang, andito na po kayo. Kasi yun po si Bishop, early kung dumating. 30 minutes or 1 hour before, dumarating na po yan. At pagka sinabing 9, talagang magi-start po ng 9 yan. Ganon po siya tak sa kanyang sa mga conference niya. At yun nga po,
Pati yung ating daughter churches, Tabac and San Isidro, ay dadalo rin po dito. Yan. Okay, may nakalimutan pa ba ako? Wala na. Yung mga may birthday, ayan, October 15, ngayon mismo birthday ni Lira. Sino pa? October 16, Mark, Nico, wala sila. Kasi na medyo na mali yata ng si Sister Del pa, yung pag-apak. Kaya wala sila ngayon, baka nagpa-ospital. Okay, sino pa? Sigurado ko yan. Sa Davao kami yan. Kasama siya sa Davao. Si Deacon Bane. Happy birthday. Hindi, doon na lang kita babatiin. Ayan. Sino pa? Si Yula. Ayan, Yula, happy birthday. Ilang taong ka na, Yula? Okay, dalaga ka na talaga. Sino pa po? Wala na. Okay? Happy birthday for all of you who will celebrate your birthday this week. At tayo po'y magsitayo na. Napakaganda po ng tinatalakay natin sa buong buwan ng October. This is about servanthood. And tomorrow, nahilingan po ako na ipanalangin yung punong barangay, yung barangay captain ng Gitnang Bayan. Kaya pinagpe-pray, nire-rehearse ko na sa isip ko yung aking ipapanalangin. At sabi ko, ang isang hihingin ko sa Lord in prayer na, Lord, create in his heart a servanthood spirit. Kasi sa mga lingkod bayan, napakahalaga ng servanthood spirit pagkat kung hindi po, yung position po ang kanilang hahawakan, hindi yung kanilang responsibility towards the constituent. Kaya bukas po, yun ang ipagpe-pray ko. Lord, create in the heart of punong barangay a servanthood spirit. Di ba? At dapat po tayong lahat merong servanthood spirit. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much for the preaching that we heard today, delivered by your servant, Pastora Dayan. We just pray, O God, patuloy kang kumilos kay Pastora Dayan. Katulad ng kanyang itinuro, Panginoon, na kami ay maging mga mabuting lingkod mo, not aspiring to lead because of the position, because of the prestige, reward, power, authority, but because we love you, we have to serve one another. At ito po, Panginoon, ang prayer namin para sa aming tagapagturo ngayon na si Pastora Dayan. Pagpalain mo ang kanyang ginagawang paglilingkod. Pagpalain mo siya as well as her family, Lord, na patuloy na bigkisin mo ng iyong kapangyarihan. Ngunit kailangang maghugasan kami, Panginoon, bilang paglilingkod sa isa't isa. Na hindi kami kailangan magtapunan ng putik sa bawat isa upang mataas ang isa at mataas kami. Bagkus, Panginoon, maglinisan kami sa isa't isa. Na kung meron mang pagkukulang, meron mang pagkakamali ang sino man sa amin, hindi yung kakulangan, hindi yung karumihan ang makita, kundi, Panginoon, katulad ng pag-alay mo ng iyong dugo para sa amin, para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon kami ng kapatawaran. Ganon din sa amin, Panginoon, huwag kaming magtapunan ng putik para palabasing kami ay malinis at sila ang marumi. Panginoon, turuan mo kami na maglingkuran sa isa't isa,
na kung kinakailangan kami ay magpuno sa pagkukulang, kung kinakailangan kami ang umunawa, kung kinakailangan kami ay magpakumbaba para maging maayos ang isang relasyon. This is how to be a servant of God. Na mababa kami, hindi kami ang laging maitaas. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagtataas sa mga taong nagpapakumbaba. Hindi namin kailangan linisin ang sarili namin putik. At hindi kailangan magtapunan kami ng putik para lamang, Panginoon, kami ay magandang tingnan. Para lamang kami, Panginoon, ay mapapurihan. Bagkus, Lord, minsan kailangan na yung putik na itinatapon sa amin o yung maruming meron sa amin na nakikita ng iba, kailangan namin, Lord, ikaw ang maging tagapaglinis nito. Pagkat lahat naman kami, Panginoon, merong putik na makikita sa isa't isa. Ikaw ang may kakayanang linisin ito sa bawat isa sa amin upang kami ay makapag-lead, makapanguna at maglingkod with purity of heart, with humbleness. To be great, para maging dakila at tunay na lingkod. Kami, Panginoon, kinakailangang maging malinis sa iyong harapan at hindi sa paimbabaw na paglilinis sa harapan ng tao. Panginoon, sa iyo namin tinatagubilin na nawa ang aming mga narinig na aral sa umagang ito ay tumimo sa aming mga puso. Katulad po nung isa sa mga narinig namin, that our action should match to our belief. Kung ang pinaniniwalaan namin, kami ay kailangang maging mapagpakumbabang leader. Lord, ilikha mo sa bawat isa sa amin na umayo ng aming mga aksyon, ang aming mga salita sa aming pananalig, na kailangan kami ay tumulad sa iyo, isang leader, isang lingkod na may kababaang loob. At alam namin, Panginoon, na kung kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, itataas mo kami sa takdang panahon. Hindi kami ang magtataas sa aming sarili, kundi ikaw, O Diyos. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng servant leadership, a servanthood leadership with a humble leadership. Kaya, Panginoon, marami pong salamat pagkat ito pong mga aral na ganito ay nagpapaalala sa amin upang kami ay magpatuloy na maglingkod, na hindi ang sarili ang naitataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala po kaming dapat itaas dahil lahat ng bagay na meron kami ay nagmula sa iyo at maging ang buhay namin ay nagmula sa iyo. Kaya ikaw lamang ang nararapat maparangalan, ikaw lamang dapat maitaas. Ikaw na aming Diyos, na bagamat ikaw ay tunay na Diyos, ibinaba mo ang sarili mo para kami ay magkaroon ng buhay na kasiyasiya, buhay na walang hanggan, at upang kami ay mapatawad sa aming mga pagkakasala. Panginoon, thank you for reminding us na wala kaming dapat ipagmalaki, kundi magpatuloy kaming magpasalamat sa lahat ng aming tinatangkilik sa buhay, sa lahat ng meron kami. Ito ay nagmula sa iyo
marapat lamang na ikaw ang maparangalan. Ikaw ang tunay na leader. Ikaw ang tunay na lingkod. Kaya Panginoon, create in us a humble spirit, a humble heart. Panginoon, maging sa mga nanonood through live streaming, who joined with us in worship, Lord, abutin mo rin po sila. Panginoon, na nawa isang araw, sila po ay magkaroon ng puso para makasama rin ang mga anak mo, lingkod mo, na sama-sama kaming mag-worship sa iyo in spirit and in truth. Sama-sama kami dito sa iglesyang itinalaga mo para sa amin. Pagpalain mo rin po at abutin mo ang bawat pangangailangan nila, O Diyos. Even, Lord, ang mga birthday celebrator namin, we thank you for their lives, O God. Thank you for another year na binibigay mo sa kanila. Thank you, Lord, sa nagdaang taon na ginawa mo sa kanilang buhay. At nawa, patuloy mo silang pagpalain, ingatan, O Diyos, in the mighty name of Jesus, so that they can celebrate another year sa mga darating pang taon sa kanilang buhay. Bless their family also in Jesus' name. Panginoon, thank you dahil alam namin meron kaming tunay na leader at ikaw yun, the shepherd of our soul. Mga kapatid, taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon as an act of surrender to Him. Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ang iyong pagkilos, wala ang iyong pangunguna. Pagkat limitado kami sa maraming bagay, subalit sa iyong kapangyarihan at sa iyong generosity, naririto pa rin po kami, Panginoon. Amin pong isinusuko ang aming mga sarili, for apart from you, we can do nothing. Father God, touch every heart. Punuan mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Finances man ito, kalusugan man ito, at ito man ay kaayusan sa pamilya. Panginoon, ikaw lamang ang may kapangyarihang makagawa sa buhay ng bawat isa. Pour out your abundant blessing sa bawat isa, Panginoon. Habang nakataas ang kamay na nakasurrender sa iyo, Panginoon, ikaw po ang mag-supply, ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng mga pagpapalang espiritual higit sa lahat. Pagkat alam namin, Panginoon, hindi namin kayang baguhin ang aming sarili sa ng amin. Tanging sa iyong kapangyarihan, mababago ang bawat isa sa amin. Mababago ang bawat problema sa pamilya. Panginoon, ikaw lamang ang may kapangyarihan upang suplayan ang mga kakulangan ng bawat isa. Financially man ito, physically, O God. Lord, ikaw po ang mag-provide nito sa bawat anak mo. And as we lift our hands, Lord God, into your presence, Lord, we consecrate this church. We consecrate each and every one of your children for your name and glory and for your kingdom's sake. Lord, ipadama mo ang pagmamahal. Iwanan man kami ng aming mga mahal sa buhay. Hindi man kami mabigyan ng pagpapahalaga ng aming mga mahal sa buhay. Kami ay nananalig na ikaw ay tunay na Diyos, na hindi mo kami iiwanan kahit kailan. Hindi mo kami pababayaan, O Diyos. Because you are a faithful God. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your faithfulness to us. Thank you, Lord, for giving us strength. Thank you, Lord, sa pagbibigay mo sa amin ng hininga. Thank you so much, Lord God. Kaya mga kapatid, bago po tayo umuwi, usalin mo sa harapan ng Diyos, salamat, Panginoon, sa panibagong araw, sa panibagong hininga.
Salamat sa iyong katapatan. Hallelujah. Panginoon, habang nakataas ang kamay ng bawat isa, katagpuin mo ang pangangailangan niya, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at pagpapala ng Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Humayo tayo at taglayin ang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. At lahat po tayo magsabi ng Amen. God bless you. Ho, 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 ho.